Huwag kang mag-alala, Sofia. Si Clarice ay parang gamit lang sa bahay na hindi mo pwedeng itapon ng basta-basta dahil kailangan ko pa ang kanyang talino para sa patent. Pero pagkatapos nito, sa'yo na ang lahat. Mahal ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso may lason na bumaon sa puso ni Clarice habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng opisina ng kanyang asawa. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng cake, balaksa ng isorpresa si Diego para sa tagumpay ng kanyang huling pananaliksik sa laboratorio. Ngunit ang sorpresang dumating ay isang malamig na katotohanang nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo. Naramdaman ni Clarice ang unti-unting panlalamig na kanyang mga daliri. Ang hanging lumalabas sa kanyang ilong ay tila naging yelo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya magawang huminga ng malalim. Tila may mga kamay na hindi nakikita ang sumasakal sa kanyang leeg, pinipigilan ang anumang tunog na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang lalaking kanyang minahal sa loob ng 10 taon, ang lalaking kanyang sinuportahan mula noong wala pa itong pangalan sa mundo ng medisina, ay tinuturing lamang siyang isang kasangkapan. Isang piraso ng kagamitang may pakinabang, ngunit walang halaga. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, ang hawak niyang tray ay dahan-dahang dulas sa kanyang nanginginig na mga kamay. Nakita niya ang pagbulusok nito patungo sa sahig at ang pagkakalat ng puting porselana sa ibabaw ng makintab na nara. Walang ingay na isinulat ang sakit. Tila ang buong mundo ay nawalan ng tunog sa harap ng kanyang pagkawasak. Bumukas ang pinto. Lumabas doon ang isang Diego na hindi niya kilala. Ang dating maamong mukha na kanyang hinahalikan tuwing umaga ay napalitan ng isang maskara ng pagkairita at panlalamig. Hindi man lang ito nagulat o nagpakita ng pagsisisi. Clarice, bakit ka ba laging sumusulpot nang hindi kumakatok? You're acting like a child again. Ang wika ni Diego sa isang tonong puno ng paghatol. Itinago nito ang telepono sa bulsa ng kanyang mamahaling coat. Ang coat na binili ni Clarice gamit ang kanyang unang malaking bonus mula sa universidad. Gustong sumigaw ni Clarice. Gusto niyang itanong kung sino si Sofia, kung gaano na sila katagal, at kung paano nito nagawang ituring siyang gamit lamang. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang bulong. Diego, narinig ko. What you heard was business, Clarice. Masyado ka lang sigurong pagod sa lab, kaya kung ano-ano na ang naririnig mo. Don't be so paranoid, it's not attractive. Mabilis na putol ni Diego habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Pero imbes na init ng pagmamahal, ang naramdaman ni Clarice ay ang bigat ng isang hawla. Go to our room and rest. I have a lot of things to do for the company. Para rin ito sa future natin. Ang salitang natin ay tila isang malaking insulto. Pinanood ni Clarice si Diego na bumalik sa loob ng opisina at isara ang pinto. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng basag na porselana at magkalat na cake sa sahig. Sa katahimikan ng malaking mansyon na iyon, narinig ni Clarice ang sariling hininga. Mabigat, basag, at puno ng pait. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang mga piraso ng basag na plato. Isang matalim na bahagi ang humiwas sa kanyang daliri. Pinanood niya ang pagdaloy ng pulang dugo, ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit sa balat. Ang sakit ay nasa mas malalim na bahagi. Doon sa lugar na dati ay puno ng tiwala at pangarap. Tumayo siya at pumasok sa loob ng opisina nang hindi nagpapaalam, habang wala si Diego dahil may kinuha itong file sa kabilang silid. Ang kanyang mga mata ay agad na nahulog sa ibabaw ng mesa. Doon, sa ilalim ng isang itim na paperweight, ay may isang dokumentong nakabukas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang pamagat ng papel. Deed of Absolute Transfer. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalan ng tatanggap ng lahat ng kanyang mga ari-arian at ang karapatan sa kanyang pinakabagong patent na Silahes. Hindi ito pangalan ni Diego. Hindi rin ito pangalan ng kanilang kumpanya. Ang nakasulat doon sa malalaking titik ay Sofia Almeda. Sa ibaba ng dokumento,
Nakita niya ang pamilyar na pirma ng kanyang asawa. Ang kurbada ng mga letra na dati ay nagpapatibay ng kanilang mga kontrata sa buhay. Ngunit ngayon ay naging hatol ng kamatayan para sa kanyang danggal. Isang dokumentong lihim na inihanda upang alisan siya ng lahat ng bagay na kanyang pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Narinig ni Clarice ang mga yabag ni Diego na pabalik na sa silid. Mabilis ning ibinalik ang papel sa dati nitong kinalalagyan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na naggangalit sa loob ng kanyang dibdib. Sa sandaling ngayon, ang huling bahagi ng mapagmahal na asawa sa loob ni Clarice ay tuluyang namatay. Ang tanging natira ay isang matalinong babaeng may sugat at ang nag-iisang layunin na hindi na muling maging biktima. Pumasok si Diego at napansin ang pamumutla ni Clarice. "Bakit nandito ka pa? Sabi ko sa'yo, magpahinga ka na, di ba? You look terrible, Clarice." Tiningnan siya ni Clarice ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang demonyong nagtatago sa likod ng gwapong mukha ng kanyang asawa. "Oo, Diego. Magpapahinga na ako. Pero bago yon, gusto ko lang malaman, sino si Sofia sa buhay mo?" Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang sementeryo. Ang ngiti sa mga labi ni Diego ay unti-unting nawala, napalitan ng isang mapanganib na ningning sa kanyang mga mata na tila nagsasabing, ang laro ay nagsisimula pa lamang. "Mabuti pa ang aso, Clarice. Marunong sumalubong sa amo pag-uwi. Pero ikaw, laging nakakulong sa laboratorio mo na tila ba doon ka na rin matutulog habang ang asawa mo ay pagod na pagod sa pagtataguyod ng pamilyang ito." Ang boses ni Lola Ines ay parang isang gas-gas na plaka na paulit-ulit na bumabasag sa katahimikan ng hapagkainan. Nakaupo ang matanda sa kabisera, ang kanyang mga mata ay matalim, na nakamasid sa bawat galaw ni Clarice, tila naghahanap ng kahit maliit na pagkakamali upang maging bala ng kanyang panunumbat. Walang imik na inayos ni Clarice ang mga kubyertos. Ang bawat pagtama ng kutsara at tinidor sa telang sapin ng mesa ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Gusto niyang sabihin na ang laboratoryong kanyang kinukulungan ang nagbabayad ng kuryente, ng mansyong ito, at maging ng mga mamahaling gamot na iniinom ng kanyang biyenan. Ngunit nanatili siyang piping saksi sa sariling pag-api. "Mama, hayaan niyo na si Clarice. Baka kailangan lang niya ng bitamina para hindi siya masyadong maging malilimutin at balisa." Singit ni Diego sa isang tonong tila nag-aalala, ngunit may kasamang mapait na ngiti. Kumuha siya ng isang piraso ng karning baka at inilagay ito sa pinggan ni Clarice. "Kain ka na, mahal ko. Kailangan mo ng lakas para hindi ka kung ano-ano ang iniisip. Masyado ka na kasing nagiging emosyonal nitong mga nakaraang araw." Tiningnan ni Clarice ang pagkain. Ang amoy ng masarap na ulam ay tila naging lason sa kanyang pang-amoy. Alam niya ang laro ni Diego, ang dahan-dahang pagpapaduda sa kanya sa sariling katinuan sa harap ng ibang tao. Gaslighting, sa pinakamatamis nitong anyo. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, 10 taon na ang nakalilipas. Noong panahong ang tanging ulam nila ay tuyo at ang pangarap nila ay sing-irog ng mga bituin. Naalala ni Clarice kung paano niya ibinenta ang tanging pamana ng kanyang ina para lang mabili ang unang stethoscope ni Diego. Naalala niya ang bawat gabi na gising siya upang gumawa ng thesis nito habang mahimbing itong natutulog. Ang tagumpay ni Diego ay itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha at pagod. Nabalik lamang ang diwa ni Clarice nang marinig niya ang matalim na pagbagsak ng baso ni Lola Ines sa mesa. "Hindi mo man lang ba sasagutin ang asawa mo? Ang swerte mo na nga at sa kabila ng pagiging tuyot mo sa silid, ay ganyan pa rin siya kaalaga sa'yo. Kung ibang lalaki yan, baka matagal ka nang iniwan." Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Clarice. Kung alam lang ng matandang ito na ang anak niya ang may balak na itapon siya na parang basahan. Dahan-dahang hinawakan ni Clarice ang kanyang wedding ring sa ilalim ng mesa. Pinakiramdaman niya ang malamig na metal
sinusubok ang hanapin ang kahit katiting na init ng pag-ibig na dati ay nagpapatatag sa kanya. Wala na. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang kasunduang puno ng kasinungalingan. Diego, mahinahong panimula ni Clarice, ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa kabila ng bagyong nagngangalit sa loob. Tungkol kay Sofia, kailan mo balak sabihin sa akin ang totoo? Biglang tumigil ang lahat. Ang pagnguya ni Diego ay nahinto at ang kanyang mga mata ay tila naging 2 piraso ng yelo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Tanging ang malakas na tibok ng puso ni Clarice ang tila naririnig. See? This is what I'm talking about, Mama. Buntong hininga ni Diego. Itinatapon ang kanyang table napkin sa mesa habang umiiling. Guni-guni mo na naman yan, Clarice. Sofia is just a business associate. Isasama mo na naman ba kami sa paranoia mo? Baka kailangan na nating kumonsulta sa kaibigan kong psychiatrist. Hindi na ito healthy para sa pamilya natin. Paranoia ba ang tawag sa deed of absolute transfer na nakita ko sa mesa mo? Mabilis na tugon ni Clarice. Tumayo si Diego. Ang kanyang tindig ay tila isang higante na gustong mambansot ng isang insekto. Lumapit siya kay Clarice at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Clarice, mahal ko, pagod ka lang talaga. Ang mga papel na nakita mo ay para sa proteksyon mo kung sakaling may mangyari sa akin. Bakit mo ba laging binibigyan ng mali siya ang lahat? You're hurting me, Clarice. You're hurting our marriage. Ang bawat salita ay tila isang malambot na unan na ginagamit ni Diego upang sakalin siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, na ang tanging layunin ay iparamdam kay Clarice na siya ang nagkakamali, na siya ang may problema. Mabuti pa ay pumanhi ka na sa itaas. Utos ni Lola Ines sa isang malamig na tinig. Nakakasira ka ng hapunan. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni Diego sa isang babaeng katulad mo na hindi na nga marunong mag-alaga ng pamilya ay wala pa sa katinuan. Tumayo si Clarice nang walang sinasabi. Hindi dahil sa sumusuko siya, kundi dahil alam niyang wala siyang mapapala sa pakikipagtalo sa mga taong sadyang nakapikit ang mga mata sa katotohanan. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, ang kadiliman doon ay tila naging isang kaibigang yumayakap sa kanyang pag-iisa. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya umiyak. Ang mga luha niya ay natuyo na sa loob ng laboratorio, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng nightstand ay lumika ng isang nakakabagabag na ingay sa gitna ng katahimikan ng kwarto. Isang unregistered number ang nakalagay sa screen. Nag-aalangan na sinagot ni Clarice ang tawag. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang kabilang linya. Doktora Clarice? Ang boses sa kabilang linya ay mababa. Tila nagmumula sa isang madilim na eskinita, nungit puno ng katiyakan. Huwag kang maniwala sa mga matatamis na salita ng asawa mo. Alam ko ang ginagawa ni Diego sa kumpanya. At alam ko kung paano niya dahan-dahang nilalason ang buhay mo. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, magkita tayo bukas. Napako ang paningin ni Clarice sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang mahina at sunod-sunuran na asawa. Ang babaeng nandoon ay isang mandirigmang kakailanganin pang matuto kung paano lumaban sa sarili niyang paraan. Ang banggo ng laboratorio mo, Clarice. Pero amoy, antiseptic. Masyadong matapang, masyadong malamig. Hindi nakakaakit para sa isang lalaking tulad ni Diego na mahilig sa matatamis na samyo. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa makinis na ibabaw ng metal na mesa ni Clarice. Nakatayo ang babae sa gitna ng silid, suot ang isang pulang damit na tila isang patak ng dugo sa gitna ng purong kaputian ng laboratorio. Ang kanyang mga kuko ay maingat na nirendahan ng matingkad na kulay, at ang bawat kilos niya ay puno ng mapang-uyam na kumpiyansa. Hindi lumingon si Clarice.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa mikroskopyo, bagamat ang mga imahe sa loob nito ay naging malabo na dahil sa luhang pilit niyang ipinid sa loob ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilapag ang pipet, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, isang pagyanig na tanging siya lamang ang nakakaalam. Anong ginagawa mo rito, Sofia? Ang malamig na tanong ni Clarice. Ang boses niya ay tila isang hibla ng yelo na pilit na hindi nababali. Diego sent me. He's so busy, you know. Maraming meeting sa hospital at sa kumpanya. Sabi niya, i-check ko raw kung tapos na ang final documentation para sa silahis. He's very concerned about your health, Clarice. Sabi niya, you're overworked and stressed. Baka raw nakakalimutan mo na ang mga mahahalagang detalye. Naglakad si Sofia paikot sa mesa. Ang bawat hakbang ng kanyang matataas na sapatos ay lumilika ng isang regular at nakakarinding tunog sa sahig na tile. Huminto siya sa tapat ni Clarice at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pangmamaliit. You look pale, Clarice. Poor you. Masyado mong ibinubuhos ang buhay mo sa mga formula na ito, habang ang asawa mo ay nangangailangan ng kalinga ng isang tunay na babae. Someone who knows how to make him feel alive. Hindi yung parang robot na kasama sa bahay. Dagdag pa ni Sofia sa isang tonong Taglish na tila nanggigigil sa bawat salitang binitawan. Humarap sa wakas si Clarice. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang silahis ay anak ko, Sofia. Ako ang nagluwal sa bawat molekula nito. At si Diego ay asawa ko. Ano man ang kailangan niya, ako ang nakakaalam. Hindi isang hamak na assistant na nakakalimot sa kanyang lugar. Isang matunog na tawa ang pinakawala ni Sofia. Isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga matang puno ng ingit. Assistant? Oh, Clarice, you're so behind. Hindi mo ba alam? I'm more than just an assistant now. I'm the future of everything you built. At ikaw? Ikaw ay isang alaala na lang na dahan-dahang binubura ni Diego. Lumapit si Sofia at bumulong sa tenga ni Clarice. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling pabango na tila sumasakal sa hininga ng doktora. Don't fight it, Clarice. Maging matalino ka naman kahit minsan. Isang pirma mo na lang sa mental evaluation papers na inihahanda ni Diego. At lahat ng paghihirap mo ay matatapos na. You can finally rest in a nice, quiet facility. Nanlamig ang buong katawan ni Clarice. Ang mental health evaluation na binanggit ng estrangero sa telepono kagabi ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay isang planong nakalatag na. Tumalikod si Sofia at dahan-dahang lumabas ng silid. Ang kanyang malakas na tawa ay nanghingibabaw sa loob ng laboratorio. Naiwang mag-isa si Clarice. Ang kanyang himinga ay gipit at ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Tumingin siya sa kanyang mga chemical na nasa harap. Ang mga likidong ito, kung pagsasamahin, ay maaaring lumika ng isang malakas na reaksyon. Tila ang kanyang kalooban, isang halo ng pot, sakit at pagtitimpi, ay malapit na ring sumabog. Sino ka ba talaga? Ang bulong ni Clarice sa hangin. Naaalala ang tawag ng lalaking nagbabala sa kanya. Sa gitna ng kanyang kalituhan, napansin niya ang isang itim na sobre na nakapatong sa kanyang bag na kanina lamang ay wala doon. Walang ibang tao na pumasok sa silid maliban kay Sofia. Ngunit alam ni Clarice na hindi kay Sofia galing ang sobreng ito. Ang itim na kulay nito ay tila isang paanyaya sa isang mundong puno ng mga lihim na hindi niya pahandang harapin. Dahan-dahang binuksan ni Clarice ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinuhugot ang laman nito. Ang kanyang hininga ay biglang napatid nang makita ang mga larawang nasa loob. Hindi lamang ito mga larawan ng pagtataksil. Ito ay mga larawang nagpapakita kay Diego na may kasamang mga taong hindi niya kilala, sa mga lugar na hindi niya alam, at may hawak na mga bote ng gamot
na may tatak ng kanyang laboratorio. Ngunit ang kulay ng gamot ay hindi ang dapat na kulay nito. Sa likod ng isang larawan, may nakasulat na isang maikling pangungusap sa pulang tinta. Ang lason ay hindi lamang nasa bote, kundi nasa taong katabi mo sa pagtulog. Isang malakas na katok sa pintuan ang nagbabalik sa katinuan ni Clarice. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Doktora Clarice, pinapatawag po kayo ni Sir Diego sa main office. Nayon na po! Ang boses ng kanyang utility worker sa labas. Mabilis na itinago ni Clarice ang mga larawan at ang sobre sa loob ng kanyang lab coat. Tumingin siya sa salamin at inayos ang kanyang buhok. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may mga matang puno ng takot, ngunit may isang bagong ningning ng pag-aalinlangan na dahan-dahang nagiging apoy ng paghihigante. Lalabas na sana siya nang mapansin niya ang isang bagay sa ilalim ng kanyang mesa. Isang maliit at itim na recorder na tila sadyang iniwan doon. Hindi lang ang katre ang madumi sa buhay mo, Diego. Maging ang mga kamay mo ay punong-puno na rin ng nakaw. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Clarice habang mahigpit niyang hawak ang itim na sobre sa loob ng kanyang sasakyan. Ang bawat larawan sa loob nito ay tila isang malakas na sampal na nagpapamulat sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang kanyang asawa, ang lalaking ipinagmalaki niya sa buong mundo, ay hindi lamang isang taksil sa kanilang sumpa. Isa rin itong magnanahaw na unti-unting kinakain ang kumpanyang itinayo ng kanyang pamilya. Mabilis na pinatakbo ni Clarice ang sasakyan, patungo sa isang maliit at lumang coffee shop sa labas ng lungsod. Doon, sa isang madilim na sulok, ay naghihintay ang lalaking tanging mapagkakatiwalaan niya sa mga oras na ito, si Mateo. Isang matikas na abogado na may malalim na mga mata at isang mukhang tila laging may pasan na mabigat na sikreto. Nang makita niya si Clarice, agad siyang tumayo at iniurong ang upuan para sa doktora. Mayroong isang uri ng respeto sa kanyang mga kilos na matagal nang hindi nararamdaman ni Clarice mula kay Diego. Salamat sa pagdating, Mateo. Ang mahinang bungad ni Clarice. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa kabila ng pagsisikap niyang maging matatag. Doktora, alam mo na hinding-hindi ako tumatangi sa'yo. Tugon ni Mateo sa isang malalim na boses. Ang pamilya ko ay may malaking utang na loob sa tatay mo. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito ngayon. At ikaw ang nagligtas sa nanay ko noong walang-wala kami. I will do everything to help you. Inilapag ni Clarice ang mga larawan at ang recorder sa ibabaw ng mesa. Ang bawat detalye ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa harap ni Mateo. Pinuksan ng abogado ang kanyang laptop at nagpakita ng ilang mga digital na dokumento. Clarice, I did some digging into the hospital's financial records. It's worse than we thought. Hindi lang ito tungkol sa patent ng silahis, paliwanag ni Mateo sa isang seryosong tono ng Taglish. Diego has been siphoning funds into an offshore account under the name of a dummy corporation. At ang pirma mo ang ginagamit niya sa bawat transaction. He's setting you up as the fall guy kung sakaling pumutok ang iskandalo ng mga iligal na eksperimento. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang patak ng asido sa puso ni Clarice. Ang lalaking kanyang niyayakap gabi-gabi ay ang siya palang humuhukay ng sariling ang libingan. Hindi lamang siya mawawala ng asawa, maaari rin siyang mawala ng lisensya at kalayaan. Kailangan nating mag-ingat, Clarice, dagdag pa ni Mateo. Ang kanyang kamay ay sandaling humawak sa nanginginig na kamay ng doktora. Isang hawak na puno ng proteksyon at hindi ng pagmamay-ari. We need more solid evidence. Kailangan nating makuha ang original ledger na itinatago ni Diego sa loob ng inyong mansyon. It's high stakes, Clarice. Isang maling galaw at baka baligtarin ka nila. Gagawin ko, Mateo. I'll play the role of the perfect oblivious wife. Hahayaan ko silang maniwala na tagumpay ang gaslighting nila sa akin, ang determinadong sagot ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa pot na naging katuwiran.
Pag-uwi ni Clarice sa kanilang mansyon, ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay tila pagpasok sa isang kuwebang puno ng mga ahas. Nakita niya si Diego sa sala, relax na nagbabasa ng diaryo habang humihigop ng mamahaling alak. "You're late, Clarice. Sabi ko sa'yo, sa main office kita hihintayin, di ba?" ani Diego nang hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na dati ay hinahangaan ni Clarice. Ngunit na yon ay kinasusuklaman na niya. "Sorry, mahal ko. Masyado lang akong naging abala sa lab. I had to double-check some formulas para sa presentation mo sa anniversary." Sagot ni Clarice sa isang malambing na tinig na tila isang dulas na lason. Lumapit siya kay Diego at hinalikan ito sa pisingi, pilit na hindi nasusuka sa amoy ng pabango nito na alam niyang amoy din ni Sofia. "That's my girl. Sabi ko naman sa'yo. Trust me and everything will be fine," nakanghiting tugon ni Diego habang hinahaplos ang buhok ni Clarice. Isang haplos na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi, ngunit ngayon ay nagpapataas ng balahibo niya sa kilabot. Nagpaalam si Clarice na aakyat na sa itaas upang magbihis. Pagpasok niya sa kanilang kwarto, mabilis ni inilabas ang dilaw na folder na ibinigay ni Mateo. Naglalaman ito ng mga kopya ng bank transfers at ang mga legal na hakbang na kailangan niyang gawin. Itatago na sana niya ito sa ilalim ng kanilang kutson nang biglang bumukas ang pinto. Hindi nakasara ang lock. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Pumasok si Diego. Ang kanyang mga mata ay agad na nahulog sa folder na hawak ni Clarice. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang madilim at nakakatakot na titig na tila nagagaling sa kailaliman ng impyerno. "Anong hawak mo, Clarice?" ang tanong ni Diego sa isang tonong mahaba at dahan-dahan, tila isang ahas na naghahanda sa pagtuklaw. "Akala ko ba magpapahinga ka na?" Nanigas si Clarice sa kanyang kinatatayuan. Ang folder sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang toneladang bakal. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakalakas. Tila gusto nitong wasakin ang kanyang mga ribs sa bawat pagkakataon. Tumingin si Diego sa folder. Pagkatapos ay muling tumingin sa mga mata ni Clarice. Sa sandaling iyon, ang maskara ng katahimikan ay tila handa ng mapunit. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang patak ng asido na tumutunog sa pandinig ni Clarice. Ang folder sa kanyang kamay ay naging kasing init ng baga. Ngunit pinilit niyang huwag manginig. Ang kanyang isip, na sanay sa mabilis na pagsusuri ng mga chemical, ay agad na naghanap ng isang formula upang makaligtas. Isang pilit na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Clarice. Isang ngiting kanyang hinugot mula sa kailaliman ng kanyang pagtitimpi. "Ito ba, mahal ko?" ang malambing na tugon ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong himig. "Plano ko sanang isurpresa ka, pati si Mama. It's a retirement plan and a special insurance policy for Lola Ines. Gusto ko sanang maging secured ang future niya sa isang magandang facility kung sakaling kailangan niya ng special care. Alam mo naman si Mama, ayaw niyang napag-uusapan ng pagtanda." Ang mga mata ni Diego ay nanatiling nakatitig sa folder. Tila kinikilates kung may bahid ng kasinungalingan sa bawat salita ni Clarice. Unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon at ang nakakatakot na ningning sa kanyang mga mata ay nakapalitan ng isang mapang-uyam na paghanga. "Retirement plan para kay Mama?" ulit ni Diego. Kinuha ang folder mula sa kamay ni Clarice. Pinuksan niya ito ng mabilis. Ngunit dahil sa pagmamadali ni Clarice kanina, ang tanging nga sa ibabaw ay ang mga brochure ng insurance na sadyang inihanda ni Mateo bilang panakipbutas. "Akala ko naman kung ano na. You're always so thoughtful, Clarice. Masyado mo kasing ginagalingan ang pagiging asawa. Kaya kung minsan, ay nagdududa ako kung totoo ba ang lahat ng ito." "To think of it, Diego. Lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilyang ito," sagot ni Clarice. Ang bawat salita ay may dalawahang kahulugan na tanging siya lamang ang nakakaalam. Nang sumapit ang oras ng hapunan,
Ang kapaligiran sa dining room ay tila isang entablado ng isang madugong dula. Ang amoy ng mainit na sinigang na baboy ay pumapaibabaw sa silid. Ang usok nito ay tila isang manipis na belo na nagtatago sa mga tunay na mukha ng mga taong nakaupo sa mesa. Masyadong maasim ang sabaw na ito, Clarice. Reklamo ni Lola Ines pagkatapos ng isang higo. Ibinagsak niya ang kutsara sa mangko na lumika ng isang matunog na ingay sa gitna ng katahimikan. Ano bang itinuturo sa inyo sa laboratorio? Ang maging manhid? Maging ang simpleng pagluluto ay hindi mo na makuha ng tama. What good is a doctor who can't even boil water properly? Pasensya na po, Mama. Marami lang po talagang iniisip sa kumpanya. Mahinahong sagot ni Clarice habang dahan-dahang hinihiwa ang karne sa kanyang pinggan. Hayaan mo na si Clarice, Mama. Masyado lang siyang excited sa presentation namin para sa anniversary. Singit ni Diego, sabay haplo sa kamay ni Clarice sa ibabaw ng mesa. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Clarice ang mukha ni Diego. Ang mga mata nito ay puno ng pagkukunyari, ngunit si Clarice ay tumugon ng mas matinding pagpapanggap. Inabot niya ang pisingi ni Diego at dahan-dahan itong hinaplos. Isang malambing at matagal na haplos na tila isang tapat na asawa. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat daliri niya ay tila bumibilang ng mga araw bago niya makitang nabubulok ang balat na yon sa likod ng rehas. Ang sandali kung saan ang kanyang pagmamahal ay tuluyan ng naging isang sandata. Huwag kang mag-alala, Diego. Sa anniversary, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo. Walang labis, walang kulang. Pagkatapos ng hapunan, nagkunwari si Clarice na dumiretso sa banyo. Ngunit ang totoo ay iniwan niya ang maliit na recorder na nakuha niya sa ilalim ng mesa sa loob ng bulsa ng coat ni Diego na nakasabit sa may pintuan. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang pagsasara ng pinto ng study room ni Diego. Mabilis makinuha ni Clarice ang kanyang tablet na nakasync sa recorder. Ang kanyang hininga ay tila napatid habang nakikinig sa mga boses na lumalabas mula sa device. Sofia, settle the accounts. Ayoko ng anumang bakas. Ang boses ni Diego ay boses na hindi kailanman narinig ni Clarice. Malamig, malupit, at walang konsensya. The Silahis formula is too expensive to produce. I-dilute ang main components. Haluan yun ng filler chemicals. Hindi naman mapapansin ng mga pasyente yan agad. Pero Diego, ang boses ni Sofia ay tila nag-aalangan. Ang mga test subjects natin sa Baseco at Tondo, marami sa kanila ang nagkakaroon ng malalang side effects. May mga ulat na ng respiratory failure. Baka malaman ng DOH. Di bayaran ng mga pamilya. O kaya ay takutin sila. Isang kumpol ng mga mahihirap lang yan, Sofia. Walang makikinig sa kanila laban sa isang malaking korporasyon. Tugon ni Diego sa isang tonong puno ng pagyayabang. Gamitin ang mga indigent patients sa mga government hospitals bilang experimental group. Kapag namatay, itala bilang complication ng sakit nila. Walang dapat makaalam na ang gamot ni Clarice ang pumatay sa kanila. Napaupo si Clarice sa sahig ng banyo. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na tili ng panlulumo. Ang silahis, ang kanyang pananaliksik na dapat ay magbibigay ng buhay, ay ginagamit ni Diego upang pumatay ng mga taong walang kalaban-laban. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang taksil at magnanakaw. Siya ay isang halimaw na nag-eeksperimento sa buhay ng mga dukha. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Clarice. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang latay na nag-iiwan ng malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang dangal o sa kanyang pera. Ito ay tungkol sa mga buhay na sinisira ni Diego sa ilalim ng kanyang pangalan. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Nakatayo doon si Diego. Hawak ang recorder na kanina lamang ay nasa loob ng kanyang coat. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng anumang pagmamahal, kundi isang brutal na katotohanan ng isang taong handang pumatay upang manatili sa itaas. Ang ganda ng pinapakinggan mo, Clarice. Ang mahinang bulong ni Diego,
habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, masamang makinig sa usapan ng may usapan. Ngayon, paano natin tatapusin ang kwentong ito? Akala mo ba talaga ay mas matalino ka sa akin, Clarice? Na dahil ikaw ang may hawak ng mga formula, ikaw na ang may hawak ng kapalaran natin? Ang boses ni Diego ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan sa loob ng banyong iyon. Dahan-dahang binitawan ni Diego ang recorder at ang tunog ng pagtama ng device sa matigas na tile ay tila isang huling hininga ng pag-asa para kay Clarice. Nanatiling nakaluhod ang doktora sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nakadiin sa malamig na porselana habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit. Binabasag ang sariling mga buto sa loob ng dibdib. Hindi sumagot si Clarice. Ang kanyang lalamunan ay tuyo, tila nilalamon ng buhangin. Tiningnan niya si Diego, ang lalaking binigyan niya ng lahat, ang lalaking itinuring niyang katuwang sa pagligtas ng buhay. Ngunit sa ilalim ng malamig na liwanag ng banyo, ang nakikita lamang niya ay isang estrangerong may pusong kasing itim ng uling. You're just a scientist, Clarice. Nabubuhay ka sa mundo ng mga molekula at teorya. Pero ako, I live in the real world. Ang mundo kung saan ang pera ang nagpapatakbo ng bawat pintig ng puso. Dagdag ni Diego sa isang tonong Taglish na puno ng panunuya. Huwag mong isipin na maliligtas mo mga taong iyon. You are unstable, remember? Ang mga papeles para sa mental health facility ay pirma ko na lang ang kulang. Lumabas si Diego at iniwan ang pinto na nakabukas. Isang paalala na wala ng lugar na ligtas para kay Clarice sa loob ng sarili ng bahay. Kinabukasan, sa kabila ng takot na baka sinusundan siya, nagsuot si Clarice ng simpleng damit at nagtungo sa isa sa mga relocation sites sa Tondo. Kailangan niyang makita ang muka ng katotohanan. Kailangan niyang malaman kung ang silahis na kanyang nilikha ng may pagmamahal ay naging instrumento nga ng kamatayan. Ang amoy ng luma at basang basura, ang singaw ng kanal, at ang ingay ng mga batang naglalaro sa gitna ng putik ay sumalubong sa kanya. Doon, sa isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood, nakilala niya si Aling Martha. Ang matanda ay nakaupo sa isang sirang bangko. Hawak ang isang luma at kupas na litrato ng isang batang lalaki. Ang mga mata ni Aling Martha ay tila dalawang balon ng walang katapusang pighati. Doktora, libre ba ang gamot na dala mo? Ang basag na tanong ng matanda nang lumapit si Clarice. Ang anak ko, binigyan nila ng silahis sa center. Sabi nila, gagaling siya. Sabi nila, himala ang gamot na yon. Pero pagkatapos ng 3 araw, hindi na siya makahinga. Namatay siya sa bisig ko habang tinatawag ang pangalan ko. Ang bawat salita ni Aling Martha ay tila isang latay sa kaluluwa ni Clarice. Napaluhod siya sa harap ng matanda, hinawakan ang mga kamay nitong magaspang at nanginginig. Patawad po, patawad po! Ang tanging naisambit ni Clarice sa gitna ng kanyang paghikbi. Ito ang sacrifice dilemma. Naisip ni Clarice na kung isisiwalat niya ang lahat na yon, baka madamay ang reputasyon ng kumpanya ng kanyang ama. Baka mawala ng trabaho ang libu-libong tao. Pero sa harap ng dusa ni Aling Martha, ang lahat ng iyon ay naging walang halaga. Ang katarungan ay mas mahalaga kaysa sa anumang pangalan. Pag-uwi niya sa mansyon, hinarang siya ni Lola Ines sa hagdanan. Ang matanda ay may hawak na rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Saan ka nanggaling, Clarice? Balita ko ay nagpupunta ka sa mga squatter area. Ano bang gusto mong patunayan? Na mas mabuti kang tao kaysa sa amin? Ang matalim na tanong ni Lola Ines. Mama, namamatay ang mga tao dahil sa gamot na binabago ni Diego. Alam niyo ba ito? Sigaw ni Clarice. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naputol. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Lola Ines at naramdaman ni Clarice ang hapdi ng isang sampal sa kanyang pisingi. Ngunit hindi ito sampal ng galit, kundi sampal ng pagtataksil. Manahimik ka. Ang pangalan ng mga De Los Reyes ay hindi dapat madungisan ng kahit anong iskandalo.
ang malamig na utos ng matanda. Kung kailangang magsakripisyo ng ilang buhay para manatiling matatag ang ating kumpanya, gagawin natin. Yan ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Pinakasalan ka ni Diego. Binigyan ka ng buhay na maranya. Ang kapalit noon ay ang iyong katahimikan. Napatulala si Clarice. Ang pamilyang itinuring niyang kanlungan ay isa palang sindikato ng kasinungalingan. Maging ang matandang kanyang idinalang ay mas pinapahalagahan ang hiya sa lipunan kaysa sa buhay ng mga dukha. Hindi po ako mananahimik, Mama. Ang mahinang bulong ni Clarice habang pinapahid ang dugo sa kanyang labi. Kung ang katahimikan ang presyo ng aking pananatili rito, mas pipiliin ko pang mawala ang lahat. Tumalikod si Clarice at naglakad patungo sa kanyang kwarto upang ihanda ang pinakamahalagang gamit niya para sa ika-30 anniversary gala sa susunod na araw. Ngunit nang buksan niya ang kanyang cabinet, ang kanyang hininga ay biglang napatid. Ang kanyang lila na gown na isusuot sana para sa party ay punong-puno ng hiwa, tila pinagpira-piraso ng isang matalim na kutsilyo. At sa gitna ng mga basag na tela, may isang maliit na papel na nakadikit. Don't show up, Clarice, or you might not make it to the next day. Pirma mo na lang ang kulang, Clarice, at matatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Hindi mo na kailangang mag-isip, hindi mo na kailangang mapagod. Ako na ang bahala sa lahat. Inilapag ni Diego ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa sa loob ng kanilang madilim na silid. Ang tanghing liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na lampara na nagbibigay ng mahabang anino sa mukha ni Diego, dahilan upang magmukha itong isang estrangerong gawa sa pot at kasakiman. Ang mga papel na yon, ang Deed of Absolute Transfer para sa patent ng Silahis, ay tila isang hatol ng kamatayan para sa lahat ng pangarap ni Clarice. Tiningnan ni Clarice ang pluma na nasa tapat niya. Ang pilak nitong katawan ay kumikinang, tila nang uuyam sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa, malayo sa paningin ni Diego. Kapag pinirmahan ko ito, ititigil mo na ba ang pagpapadala sa akin sa facility? Ang mahinang tanong ni Clarice. Ang kanyang boses ay basag. Tila isang taong tuluyan nang sumuko sa agos ng tadhana. Of course, mahal ko. I just want you to get better. Ayoko lang na ma-stress ka sa mga legalities ng kumpanya. You trust me, right? Ang sagot ni Diego habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ni Clarice. Ang bawat dampi ng kanyang palad ay tila isang uod na gumagapang sa balat ng doktora, nag-iiwan ng malapot na bakas ng pandidiri. Dahan-dahang kinuha ni Clarice ang pluma. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang puno ng takot, ay naglalaro ang isang alaala sa laboratorio kaninang hapon. Isang espesyal na chemical na hinalo niya sa tinta ng kanyang sariling pluma, isang likido maglalaho sa loob ng 12 oras, iiwan ang papel na kasing puti ng nyebe, walang bakas ng kahit anong pirma. Sa isang mabigat na buntong hininga, isinulat ni Clarice ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Ang bawat kurbada ng kanyang pirma ay tila isang bitag na inihanda niya para sa lalaking naniniwalang kontrolado na siya. Ayan na, Diego. Tapos na. Ang bulong ni Clarice habang ibinibigay ang mga papel. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diego. Agad niyang kinuha ang mga dokumento at niyakap ng mahigpit si Clarice. This is the best decision you've ever made, Clarice. Bukas, sa anniversary gala, ipapakita natin sa mundo kung gaano tayo katatag. Nang makaali si Diego sa silid, dahan-dahang lumapit si Clarice sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang namumutlang mukha, ang mga matang may itim na bakas ng puyat, at ang labing may bahid pa ng dugo mula sa sampal ni Lola Ines kanina. Ngunit sa kabila ng lahat ng sugat, nakita niya ang isang bagong uri ng lakas. Inilabas niya ang kanyang tunay na gown mula sa isang lihim na compartment sa ilalim ng sahig. Isang asul na gown na kasing kulay ng gabi, na itinago niya bago pa man sirain ni Diego ang isa pang damit. Ang sandali, kung saan kinikilala niya ang kanyang sarili, hindi bilang isang biktima,
kundi bilang isang arhitekto ng kanyang sariling kalayaan. Gabi na. Ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng hangin na humahampas sa mga bintana. Mabilis na nagtungo si Clarice sa kanyang study desk upang kunin ang maliit na USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Diego, ang mga video ng mga pasyenteng namatay at ang tunay na ledger ng kumpanya. Ito ang kanyang alas. Ito ang sasabog sa gitna ng selebrasyon bukas. Dahan-dahan niyang kinapa ang ilalim ng isang nakatagong drawer. Ang kanyang mga daliri ay naghahanap sa pamilyar na kanto ng maliit na drive. Ngunit ang naramdaman niya ay walang anuman, kundi ang malamig at bakanteng kahoy. Nanlamig ang buong katawan ni Clarice. Mabilis niyang binuksan ang drawer at hinaluhog ang lahat ng gamit sa loob. Wala doon ang USB. Nawawala ang tanging sandata na magliligtas sa kanya mula sa impyernong ito. Isang mabigat na yabag ang narinig niya mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos ni Diego na dahan-dahang papalapit sa kanyang kwarto ay tila isang tambol ng paparating na sakuna. Nanginginig ang mga tuhod ni Clarice habang nakatingin sa bakanteng drawer. Bukas na ang anniversary gala. Ilang oras na lang ang natitira, at ang tanging alas niya ay tila naging abo na sa hangin. Wala na. Ang lahat ng pag-asa ko ay naglaho na sa loob ng isang iglap. Tila ba tinangay ng hangin ang tanging sandata na magliligtas sa akin mula sa hukay. Nanatiling nakatulala si Clarice sa bakanteng drawer. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na kahoy na tila ba kung uulitin niya ang paghahanap ay mahiwagang lilitaw ang itim na USB drive. Ngunit ang katotohanan ay kasing lamig ng gabi. Wala na ang ebidensya. Kung walang USB, walang video ng mga biktima, walang patunay ng korupsyon, at sa huli, siya ang lalabas na baliw sa harap ng buong mundo. Naramdaman ni Clarice ang pag-akyat ng init sa kanyang mga mata. Isang halo ng takot at matinding pagod. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para sa pananaliksik, at ang bawat hapdi ng sampal na tinanggap niya ay tila nauwi sa wala. Dahan-dahan siyang bumaba patungo sa malaking kusina ng mansyon. Ang buong bahay ay abala na para sa paghahanda sa malaking piging bukas. Ang amoy ng nagpipritong bawang, ang sariwang samyo ng mga bulaklak na iniayos ng mga katulong, at ang mahinang pagpalo ng kutsilyo sa kahoy na taddaran ay tila mga tunog ng isang paparating na prosesyon ng libing para sa kanya. Doon, sa gitna ng abalang kusina, ay nakatayo si Lola Ines. Ang matanda ay maingat na tinitingnan ang mga platong gagamitin, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Naghahanap ka ba ng isang bagay na hindi sayo, Clarice? Ang tanong ni Lola Ines nang hindi lumingon. Ang boses nito ay may tonong panunuya na nagpabilis sa tibok ng puso ni Clarice. Lumapit si Clarice. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang binti. Nasa inyo po ang USB, 'di ba, Mama? Ibalik niyo po sa akin ang ebidensya laban kay Diego. Buhay ng mga tao ang nakataya rito. Hindi lang ang pangalan niyo. Humarap ang matanda. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkagulat. Ang ebidensya? Ang ibig mong sabihin ay ang mga kasinungalingang gagamitin mo para sirain ang kumpanyang itinayo namin? Sinunog ko na ang maliit na bagay na iyon, Clarice. Naging abo na ito, kasama ng mga hangal mong pangarap na maging bayani. Tila gumuho ang mundo ni Clarice. Ang tanging alas niya ay wala na. Bakit, Mama? Alam niyo ang ginagawa ni Diego? Alam niyo na pumapatay siya ng mga inosenteng tao para sa pera? Paano niyo natisura na hawakan ang rosaryo niyo gabi-gabi habang may dugo sa mga kamay ng anak niyo? Isang mapait at tuyot na tawa ang pinakawalan ni Lola Ines. Dahil sa mundong ito, Clarice, ang hiya ay mas masakit kaysa sa kamatayan. Kahit bulok ang bunga, kailangang manatiling buo ang puno sa paningin ng iba. Iyan ang utang na loob mo sa amin. Ang manatiling tapat sa pamilyang ito kahit anong mangyari.
Isang sakripisyo ang kailangan para sa kaluwalhatian ng mga De Los Reyes. At ikaw ang sakripisyong iyon. Hindi makapaniwala si Clarice sa naririnig. Ito ang katarungang ibinibigay sa kanya ng pamilyang pinagsilbihan niya ng 10 taon. Ang pagpili sa pagitan ng dangal ng isang pangalan at ang buhay ng mga dukha. Kung ganoon, wala na po pala akong pamilya. Ang mahinang bulong ni Clarice, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang mansyong ito ay hindi tahanan, kundi isang magarang nicho. Tumalikod si Clarice at tumakbo palabas ng kusina. Dumaan sa likurang pinto patungo sa malawak na harden. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humampas sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Naupo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Umiyak siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkadismaya sa mundong kanyang ginagalawan. Ito ang kanyang pinakamababang punto. Wala siyang ebidensya, wala siyang kakampi, at ang kaaway ay handa nang lamunin siya ng buo bukas. Clarice, anong ginagawa mo rito sa dilim? Bakit ka umiiyak? Ang boses ni Diego ay biglang sumulpot mula sa likuran. Tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa damuhan. Naramdaman ni Clarice ang init ng isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Isang kamay na alam niyang may kakayahang pumatay. Ngunit ngayon ay nagpapanggap na nag-aalala. Dahan-dahang lumingon si Clarice. Ang kanyang muka ay basa ng luha sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Tumingin si Diego sa kanya nang may halong pagdududa at panganib sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Diego na may mali, na ang katahimikan ni Clarice ay hindi pagsuko, kundi isang bagyong nagtitipon ng lakas. Mahal ko, ang anniversary gala natin ay mamaya na. You should be happy, ang bulong ni Diego, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa leeg ni Clarice. Tila sinusukat kung saan pinakamadaling sakalin ang kanyang biktima. May itinatago ka ba sa akin, Clarice? Ang kagandahan ay isa ring uri ng bilangguan, lalo na kung ang bawat hiyas na suot mo ay kasing bigat ng mga tanikalang humihila sa iyo patungo sa ilalim ng lupa. Nakatayo si Clarice sa harap ng malaking salamin ng kanyang dressing room. Ang suot niyang asul na gown ay tila isang piraso ng kalangitan sa gitna ng bagyo. Kumikinang sa ilalim ng mga luntiang ilaw ng mansyon. Ngunit sa likod ng makapal na makeup na nagtatago sa kanyang pamumutla, ang kanyang mga mata ay tila 2 bituin na dahan-dahang namamatay. Wala na ang USB. Wala na ang katarungang kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang harapin ang halimaw sa sarili nitong kapistahan. Ang bulwagan ng ika-30 anniversary gala ng De Los Reyes Medical Group ay punong-puno ng mga taong may matatamis na ngiti, ngunit may malalamig na puso. Ang tunog ng mga kristal na baso na dahan-dahang nagtatama, ang mahinang himig ng mga biolin na tila umiiyak, at ang amoy ng pinakamamahaling pabango ay bumabalot sa hangin. Sa paningin ng lahat, ito ang rurok ng tagumpay. Para kay Clarice, ito ay isang marangyang libing. Ngumiti ka, Clarice. Ayaw nating isipin ng mga tao na totoo ang mga chismis na nawawala ka na sa katinuan. Ang bulong ni Diego sa kanyang tabi. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang baywang, isang hawak na hindi nagpapakita ng pagmamahal, kundi ng pag-aari. Huwag kang mag-alala, Diego. I'll give them a show they will never forget. Ang sagot ni Clarice sa isang malamig na tinig. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Sofia. Nakasuot ito ng isang pulang gown na tila humahamon sa lahat. Ngunit ang nagpatigil sa hininga ni Clarice ay ang kuwintas na suot ni Sofia, ang pamanang perlas ng kanyang yumaong ina. Ang tanging bagay na natira sa kanyang alaala ay suot na yon ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Do you like it, Clarice? Sabi ni Diego, it looks better on me. Masyado raw kasing matanda ang aura mo para sa ganitong hiyas. Ani Sofia nang lumapit sila.
Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay sa bawat salitang Taglish na binitawan niya. Hindi sumagot si Clarice. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng bakal na dahan-dahang pinupukpok ng maso. Ang bawat insulto, ang bawat pagnanahaw sa kanyang dangal, ay naging gatong sa apoy na muling naglalagablab sa kanyang kalooban. Kung wala ang USB, gagamitin niya ang tanging bagay na hindi nila pwedeng nakawin. Ang kanyang boses at ang kanyang katotohanan. Biglang namatay ang mga pangunahing ilaw sa bulwagan. Isang malakas na spotlight ang tumutok sa gitna ng entablado, kung saan nakatayo ang isang podium na may logo ng De Los Reyes Medical Group. Ladies and gentlemen, friends and partners, Ang panimula ni Diego habang umaakyat sa stage. Ang kanyang boses ay puno ng karisma, tila isang anghel na nagdadala ng mabuting balita. Tonight is not just about 30 years of medical excellence. It is about family. It is about the love and support of my beautiful wife Clarice, who has been the silent engine behind our success. Mahal, please join me on stage. Sa ilalim ng malakas na palakpakan, dahan-dahang naglakad si Clarice patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-akyat sa bitayan. Nakita niya sa isang sulok si Mateo, ang kanyang abogado. Bahagyang tumango si Mateo sa kanya, isang senyas na tila nagsasabing mayroon pa ring pag-asa sa kabila ng lahat. And now, patuloy ni Diego, ang kanyang muka ay nagliliwanag sa kasinungalingan. Before we proceed to the main event, let us all watch a short video presentation of our journey, the history of our breakthroughs, and the future of Silahis. Lumingon si Diego kay Clarice at kinindatan nito, isang kilos na puno ng panunuya, dahil alam niyang wala nang ebidensyang ilalabas ang asawa. Ang screen sa likod nila ay nagsimulang gumalaw. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang huling hininga. Nagsimulang magdilim ang screen at ang unang imahe ay lumitaw. Ngunit hindi ito ang kasaysayan ng kumpanya. Hindi ito ang mga laboratorio o ang mga parangal na natanggap nila. Ang unang lumitaw sa screen ay ang mukha ni Diego. Sa loob ng kanyang opisina, hawak ang isang bote ng gamot na may tatak na silahis, habang tumatawa at sinasabing, ang mga mahihirap na yon ay hindi malalaman kung lason o gamot ang iniinuman nila. Nanlaki ang mga mata ni Diego. Ang kanyang hawak na baso ng alak ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pag-agos ng likido sa carpet ay tila ang tunog ng kanyang sariling pagguho. Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng malaking ballroom ay tila naging isang mabigat na palihan na pumupukpok sa bungo ni Diego. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay unti-unting naging isang malakas na ugong ng paghatol, tila isang dagat na nagangalit at handang lamunin ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Sa malaking screen, ang mukha ni Diego ay patuloy na nagsasalita. Inilalantad ang bawat madilim na sulok ng kanyang budi. Ang mga dokumento ng iligal na eksperimento, ang mga pangalan ng mga biktima sa tondo na itinuring niyang basura, at ang mga bank transfer patungo sa lihim na account ni Sofia ay dahan-dahang nag-scroll. Tila isang listahan ng mga kasalanan na hindi na mapapatawad. Patayin niyo ang video na yan. This is a technical glitch. Isang paninira lamang ito. Ang sigaw ni Diego. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding takot. Sinubukan niyang lapitan ang technician booth, ngunit ang mga paa niya ay tila naging semento sa gitna ng entablado. Lumingon siya kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay nalilisik. Ikaw ang may gawa nito, di ba? How dare you humiliate me in front of these people? Akala mo ba maniniwala sila sa isang baliw na tulad mo? Nanatiling nakatayo si Clarice sa gilid ng podium. Ang asul niyang gown ay tila isang balute na nagbibigay sa kanya ng hindi matitinag na dangal. Sa kanyang tabi, dahan-dahang lumapit si Mateo. Hawak ng abogado ang isang folder na may tatak ng National Bureau of Investigation. Hindi na ito guni-guni, Diego. Ang mahinahong tinig ni Mateo na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan dahil sa nakabukas na mikropono.
The USB that was destroyed was just a decoy. Ang tunay na ebidensya ay matagal ko nang naisumite sa mga otoridad. We were just waiting for this perfect moment to show the world who the real monster is. Isang malakas na ingay ng pagbukas ng mga pinto ang narinig ng lahat. Pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniporme. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang mga bisita ay dahan-dahang tumabi, nagbibigay daan sa mga awtoridad na patungo sa entablado. Tumingin si Clarice kay Diego. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, wala siyang naramdamang takot. Wala siyang naramdamang pag-aalinlangan. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Hindi ako baliw, Diego, ang sabi ni Clarice. Ang bawat salita ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang tanging naging pagkakamali ko ay ang mahalin ng isang anino na tulad mo. Pero tapos na ang panahon ng pagtatago. Ang silahis ay para sa mga tao, hindi para sa iyong kasakiman. Dahan-dahang itinaas ni Clarice ang kanyang kaliwang kamay. Tinitigan niya ang wedding ring na naging simbolo ng kanyang pagtitiis. Sa isang banayad na galaw, hinugot niya ang singsing mula sa kanyang daliri. Walang tunog ang pagtama ng ginto sa ibabaw ng podium. Ngunit para kay Clarice, ang bawat segundo ng pagbagsak nito ay tila isang malakas na kulog na naghahati sa kanyang nakaraan at kinabukasan. Ang pagbawi sa sariling kaluluwa sa harap ng kanyang kaaway. Lumapit ang mga pulis kay Diego. Dr. Diego de los Reyes, you are under arrest for multiple counts of fraud, illegal medical experimentation, and corporate theft. You have the right to remain silent. Ang mga kamay ni Diego ay dahan-dahang pinusasan. Ang kanyang dating maayos na buhok ay nagulo na, at ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Habang hinihila siya pababa ng entablado, nakita niya si Lola Ines sa baba. Ang matanda ay nakatakip ang muka sa kanyang mga kamay, hindi makayanan ang hiya na dulot ng sariling dugo. Sa gitna ng kaguluhan, isang matinis na sigaw ang bumasag sa hangin. Hindi pa tapos ito, Clarice. You think you've won? You have no idea what Diego has in store for you. Ang sigaw ni Sofia, habang pilit din siyang hinahawakan ng mga gwardiya. Ang kanyang pulang gown ay tila isang babala ng isang apoy na hindi pa tuluyang namamatay. May huling alas pa si Diego na hindi mo kailanman inasahan. Lumingon si Diego kay Clarice sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang ilabas ng ballroom. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila nagsasabing, kahit mula sa loob ng rehas, kaya niya pa ring sirain ang buhay ng babaeng kanyang tinalikuran. Naiwang nakatayo si Clarice sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Sa kabila ng tagumpay, isang malamig na kaba ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Ang katarungan ay nakamit na sa paningin ng tao, ngunit tila may isang lihim pa na nakabaon sa kailaliman ng kanilang madilim na pagsasama. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Clarice. Ang amoy ng lumang papel, ang singaw ng kape, at ang mahinang tunog ng mga bentilador na paikot-ikot sa kisame ay tila isang malayo at malabong panaginip. Matapos ang iskandalo sa ballroom, ang sumunod na mga araw ay naging isang serye ng mga legal na dokumento, mga tanong mula sa mga awtoridad, at ang masakit na pagharap sa katotohanan. Nakatayo si Clarice sa likod ng makapal na salamin sa loob ng visiting room ng kulungan. Sa kabila ng salamin, nakaupo si Diego. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Napalitan na ito ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng yabang at put. Akala mo ba ay malaya ka na, Clarice? Ang boses ni Diego na lumalabas sa maliit na speaker ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang. You think you've won because you put me here? You're still the same weak woman who spent 10 years serving me. Hindi na ako ang babaeng yon, Diego.
Mahinahong sagot ni Clarice. Ang babaeng yon ay namatay na kasama ng mga pangarap na sinira mo. Narito ako dahil gusto kong marinig mula sa iyo. Ano ang huling alas na sinasabi ni Sofia? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Diego. Si Sofia? She's just a pawn, Clarice. Like you were. Pero ang huling alas ko? It's about your father. Hindi mo ba naisip kung bakit madaling napunta sa akin ang lahat ng funding sa simula pa lang? Your father wasn't the saint you thought he was. He was in debt to my family, Clarice. Ang research na ipinagmamalaki mo? It was paid for by the blood of my ancestors. I didn't steal it. I reclaimed it. Naramdaman ni Clarice ang pagyanig ng kanyang mundo. Ang kanyang ama, ang kanyang inspirasyon at ang pundasyon ng kanyang moralidad ay may itinatago ring lihim. Ang kanyang hininga ay naging gipit at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Nagsisinungaling ka, ang bulong ni Clarice, bagamat may bahagi ng kanyang puso na natatakot na baka totoo ang lahat. Check the safe in your father's old study, Clarice. Ang susi ay nasa loob ng kwintas na ninakaw ni Sofia. It's all there. Ang katarungang ipinaglalaban mo? It's built on a foundation of lies. Kapag nalaman ng publiko ang totoo, pati ang pangalan mo ay madadamay. You will fall with me. Ang huling banta ni Diego bago siya tumayo at dinala ng mga gwardiya pabalik sa kanyang selda. Paglabas ni Clarice sa presinto, sumalubong sa kanya ang matinding sikat ng araw. Ngunit ang kanyang pakiramdam ay kasing lamig ng yelo. Sa labas, nakita niya si Lola Ines na naghihintay sa kanya. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula sa pag-iyak. Clarice, anak. Ang pagmamakaawa ni Lola Ines habang hinahawakan ang mga kamay ng doktora. Parang awa mo na. Bawiin mo ang mga demanda. Si Diego ay ang tanging anak ko. Paano na ang dangal ng ating pamilya? Utang na loob, Clarice. Kahit para na lang sa alaala ng pagsasama ninyo. Tiningnan ni Clarice ang matanda. Naramdaman niya ang lungkot. Ngunit naramdaman din niya ang galit. Ang utang na loob na ito ay ang tanikalang pumatay sa kanyang kaligayahan sa loob ng mahabang panahon. Mama, ang dangal na itinatago ang krimen ay hindi dangal. Iyon ay kasabwat sa kasalanan. Ang sagot ni Clarice, dahan-dahang binibitawan ang kamay ng matanda. Ang pagmamahal ko kay Diego ay matagal nang naging abo. At ang katarungan para sa mga biktima ay hindi maaring ipagpalit sa anumang pangalan. Iniwan ni Clarice ang matanda sa gitna ng kalsada at sumakay sa kanyang sasakyan. Nagtungo siya sa kanyang lumang bahay, sa silid-aralan ng kanyang ama. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na papalakas ng papalakas. Nahanap niya ang lihim na safe. Ang mga dokumento sa loob ay lumana at madilaw, ngunit ang bawat salita ay malinaw. Habang binabasa ni Clarice ang mga lihim ng kanyang ama, ang bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang inasahan niya. Ito ang price of happiness. Upang maging malaya, kailangan niyang tanggapin ang dumi ng kanyang pinagmulan. Kailangan niyang magdesisyon kung itatago ba niya ang lihim na ito upang iligtas ang kanyang karera o ilalantad ang lahat at haharapin ang muling pagguho ng kanyang reputasyon. Nang gabi ring iyon, tinawagan ni Clarice si Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa kabila ng pagod. Mateo, kailangan nating maglabas ng isa pang pahayag. Hindi lang tungkol kay Diego, kundi tungkol din sa akin at sa pamilya ko. Sigurado ka ba, Clarice? This will destroy your professional standing, ang babala ni Mateo. Hindi mabubuo ang bago kung hindi tuluyang gigibain ang luma, ang sagot ni Clarice habang nakatingin sa larawan ng kanyang ama. Gusto kong magsimula ng walang anumang lihim. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Sofia ay nakaupo sa isang madilim na kwarto. Hawak ang isang kopya ng parehong mga dokumento. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Alam niyang ito ang huling pagkakataon upang pabagsakin si Clarice. Kung babagsak kami ni Diego, sisiguraduhin kong kasama ka namin sa impyerno, Clarice. Ang bulong ni Sofia sa kadiliman. Mas mabuting sunugin ang buong kagubatan kaysa hayaang manatili ang isang punong may lason na unti-unting pumapatay sa lahat. Ang mga salitang ito ay tila isang mantra na paulit-ulit na binibigkas ni Clarice sa harap ng salamin. Hawak niya ang mga lumang dokumento ng kanyang ama, ang mga ebidensya ng pagkakamaling nagdugtong sa tadhana ng kanilang pamilya kay Diego. Alam niyang sa oras na ilabas niya ito, hindi lamang si Diego ang guguho. Kasama siyang lalamunin ng iskandalong ito. Ngunit para kay Clarice, ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtatago ng dumi sa ilalim ng rug, kundi sa pagharap sa sikat ng araw nang walang anumang ikinahihiya. Ang bulwagan ng korte ay punong-puno ng mga mamamahayag at mausisang mata. Naroon si Sofia, nakaupo sa likuran. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwetre na naghihintay ng tamang pagkakataon upang tuklawin ang huling piraso ng dangal ni Clarice. Hawak ni Sofia ang mga kopya ng utang ng ama ni Clarice. Handang ibigay ito sa media sa sandaling matapos ang paglilitis kay Diego. Tumayo si Clarice sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay hindi nangihinig, bagkus ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang katotohanan lamang ang makapagbibigay. Bago hatulan ang asawa kong si Diego de los Reyes, nais ko munang maghayag ng isang katotohanan tungkol sa aking pinagmulan, ang simula ni Clarice. Isang nakakabinhing katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang aking ama ay nagkamali. Ang pondong ginamit sa aking pananaliksik ay nagmula sa isang madilim na kasunduan. At bilang kanyang anak, tinatanggap ko ang pananagutang ito. Hindi ko hihilingin ang inyong pag-unawa, kundi ang inyong katarungan. Nakita ni Clarice ang pagkagulat sa mukha ni Sofia. Ang huling alas na itinatago nito ay nawala na ng saysay dahil si Clarice na mismo ang bumasag sa sarili niyang proteksyon. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ni Sofia na manakot ay naging abo. Everything is out in the open now, Sofia, ang sabi ni Clarice habang nakatingin ng diretso sa kanyang karibal. You can't blackmail someone who has nothing left to hide. Matapos ang mahabang oras ng pagdinig, ang hatol ay ibinaba. Si Diego ay nahatulan ng habang-buhay na pagkabilanggo nang walang pagkakataon para sa parol. Si Sofia naman ay inaresto sa labas mismo ng korte dahil sa kanyang pakikipagsabwatan sa pagmamanipula ng mga gamot at pagtatago ng mga iligal na eksperimento. Habang inilalabas si Diego, tumigil siya sa tapat ni Clarice. Ang kanyang muka ay tila isang tuyot na dahon, wala nang bakas ng dating karisma. Bakit mo ginawa yon, Clarice? Sinira mo rin ang sarili mo para lang mapabagsak ako. Hindi kita pinabagsak, Diego. Hinayaan ko lang na hatulan ka ng sarili mong mga gawa. Ang mahinahong tugon ni Clarice. At tungkol sa sarili ko, hindi ako nasira. Ngayon pa lang ako nabubuo. Pagkatapos ng lahat ng bagyo, nagtungo si Clarice sa kanyang lumang laboratorio. Sinimula niyang iimpake ang kanyang mga gamit. Ang bawat bote, ang bawat mikroskopyo ay may dalang alaala ng sakit, ngunit may dala ring pangako ng bagong simula. Doon siya pinuntahan ni Mateo. Ang abogado ay nakatayo sa may pintuan. Pinapanood ang bawat kilos ni Clarice ng may malalim na paghanga. What's next for Dr. Clarice? Ang tanong ni Mateo sa isang malambing na tinig ng Taglish. The medical board might suspend your license for a while because of the scandal. Pero alam mong kailangan ka pa rin ng mga tao? I'm going back to Tondo, Tonteo, sagot ni Clarice habang isinasara ang huling kahon. Hindi bilang isang doktora na nagtatago sa laboratorio, kundi bilang isang taong gustong tumulong sa mga biktima ni Diego. I want to use my knowledge to heal, not to profit. Ang silahis ay sisimulan ko ulit, ngunit sa pagkakataong ito ay magiging gamot ng katotohanan. Hindi ang pagkapanalo sa korte, kundi ang pagyakap sa kanyang bagong misyon nang walang takot sa sasabihin ng iba.
Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang umalingaw-ngaw sa bakanteng laboratorio. Hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at pagsisimula ng isang bagong buhay. Naglakad palabas si Clarice kasama si Mateo. Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang mainit na yakap. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang gaan ng kanyang dibdib. Ang wedding ring na dati ay tila isang tanikala ay wala na sa kanyang daliri, napalitan ng mga bakas ng trabaho at determinasyon. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang paglalakbay ng paghilom ay nagsisimula pa lamang. Alam ni Clarice na mahaba pa ang daan at maraming sugat pa ang kailangang gamutin. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam niyang hindi na siya mag-iisa. Lumipas ang 2 taon na tila isang dahan-dahang agos ng ilog. Mabagal, ngunit sapat upang hugasan ang mga bakas ng putik mula sa isang malakas na bagyo. Ang amoy ng antiseptic at mga gamot sa loob ng maliit na klinika sa Tondo ay hindi na nagdadala ng takot kay Clarice. Sa halip, ito ay naging samyo ng pag-asa. Ang bawat bata na kanyang binabakunahan, ang bawat inang kanyang niningitian, ay tila isang piraso ng kanyang sariling puso na unti-unting nabubuo muli. Wala na ang marangyang mansion. Wala na ang mga hiyas na kasing bigat ng mga tanikala. Ang suot ni Clarice na yon ay isang simpleng puting lab coat, at ang kanyang buhok ay maingat na nakatali. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot sa bawat hapunan kasama si Diego, ay naging matatag na sa paghawak ng mga hiringgilya at mga kamay ng mga dukha. Doktora Clarice, tapos na po ang huling pasyente para sa araw na ito. Ang boses ni Maria, ang kanyang assistant, ay tila isang malambing na musika sa gitna ng pagod. Salamat Maria, maari ka na ring magpahinga. Sagot ni Clarice sa isang mahinahong tinig. Sa labas, dahan-dahang bumubuhos ang ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa bubungang yero ay lumilikha ng isang regular at payapang ritmo. Tila ba ang langit ay sumasabay sa kanyang katahimikan? Walang ingay ng pagkabasag, walang sigaw ng panunumbat, katahimikan lamang. Isang matangkad na anino ang huminto sa may pintuan ng klinika. Hindi na kailangang lumingon ni Clarice upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na amoy ng sariwang hangin at kape ay sapat na upang magbigay ng init sa kanyang dibdib. You're still here, Clarice. Sabi ko sa iyo, bawal ang masyadong pagpapakapagod. Ani Mateo habang inilalapag ang isang paper bag ng mainit na pandesal sa mesa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalaga, ang uri ng pag-aalagang hindi kailanman humihingi ng anumang kapalit. Kailangan nilang malaman na ang silahis ay ligtas na, Mateo. I have to finish what I started. Nakangiting tugon ni Clarice. Nagawa mo na yon, Clarice. You've done more than enough, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Clarice nang may malalim na paghanga. Isang tahimik na sandali ang namagitan sa kanila. Isang kilig na hindi nagmumula sa mga mabulaklak na salita, kundi sa lalim ng kanilang pinagdaanan at sa respeto sa bawat isa. Napag-alaman ni Clarice mula sa balita na si Diego ay nananatili pa rin sa loob ng kanyang selda. Wala nang bumibisita sa kanya. Maging ang kanyang ina na si Lola Ines ay tuluyan ng pumanaw dahil sa matinding panghihina ng katawan at hiya. Si Sofia naman ay nagsisilbi pa rin ng kanyang parusa. Iniwan ng lahat ng kanyang karangyaan. Sa katanungang kung napatawad na ba ni Clarice si Diego, ang sagot ay hindi ganoon kasimple. Hindi niya kailanman mapapatawad ang mga krimeng ginawa nito sa mga inosente. Ngunit napatawad na niya ang kanyang sarili. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili sa isang toxic na relasyon sa loob ng 10 taon. At ang kapatawarang iyon ang nagbigay sa kanya ng tunay na kapayapaan. Nahanap na ba niya ang kanyang katahimikan? Oo. Ang katahimikan ni Clarice ay hindi na ang katahimikan ng isang biktima na natatakot magsalita. Ito ay ang katahimikan ng isang babaeng alam ang kanyang halaga. Ang kanyang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte,
kundi sa bawat araw na nagigising siyang wala ng bigat sa kanyang kalooban. Tumingin si Clarice sa kanyang kamay. Ang bakas ng sugat mula sa basag na plato noon ay isa na lamang manipis na puting guhit sa kanyang balat. Isang paalala ng kanyang pinagdaanan, ngunit hindi na ito masakit. Handa ka na bang umuwi? Ang tanong ni Mateo, iniaabot ang kanyang kamay. Handa na ako, Mateo. Sa unang pagkakataon, handa na ako sa bukas. Sagot ni Clarice habang tinatanggap ang kamay ni Mateo. Ang leksyong iniwan ni Clarice sa lahat ay simple. Ang katotohanan ay maaring maging masakit at maaring wasakin ang lahat ng iyong pinaghirapan. Ngunit ito lamang ang tanging pundasyon na makakapagbigay sa iyo ng buhay na walang hangganang takot. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala, at ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa pangalan ng taong katabi mo sa pagtulog, kundi sa dangal na dala mo sa iyong bawat paghinga. Dahan-dahang pinatay ni Clarice ang mga ilaw ng klinika. Isinara niya ang pinto at ang tunog ng lock na gumagana ay tila huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata. Naglakad siya palayo sa ilalim ng ulan, kasama si Mateo, patungo sa isang kinabukasang puno ng liwanag at tunay na katapatan.